siguro ako na po mag-start. So, I praise God na nag-celebrate po ang FB Diba and Company CPAs ng 27 years of existence as registered company. In reality po ay naka 30 years na po ang office. So maraming salamat po sa provision, guidance at blessing ng ating Panginoon sa opisina po namin for 27 years or 30 years of faithfulness sa mga tao at sa mga members na ito. At mute ko muna. Ayan. Sunod po ay nagpapasalamat ako sa kabutihan ng Diyos sa kay Andre. Nakasali po siya sa chess mini tournament and nakuha po niya yung third place or second runner up. So champion, uh, champion, first runner up, second runner up po si Andre. So thanks be to God for that opportunity to learn and experience niya yung mga ganong klaseng bakbakan or tournament. Unfortunately, hindi niya napanalunan yung top spot kasi medyo grade 4 onwards ang nakalaban niya. So, okay lang kasi bata pa naman, so marami pang pagkakataon na ma-exercise at mas mag-level up pa siya sa kanyang chess career kung kakaririn niya pa ang chess. So, marami siyang gustong gawin, yung chess, yung taekwondo, yung basketball, and hopefully this summer vacation ay mabigay namin or let him experience that, especially sa swimming lesson. So, kung saan kukunin yung budget, si Lord na po bahala. So, thanks be to God. And last praise report ko ay yun nga na nakasama namin mag-celebrate ang aking auntie na galing Davao kasama si Uncle Berhel and Auntie Serena. Almost everyday kami magkasama, tinitreat, sinahatid, pinagdadrive, and what's not, talaga nakakamiss pala makasama ang mga kamag-anak, no? Lalo na siguro mga pinsan. So praise God na sila ay nag-enjoy sila naman dito. Marami nabili sa Tiangge and nakauwi sila ng ligtas. So yun yung aking pinapasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya this past weeks. So meron po bang gusto mag-share ng kanilang praise report or thanksgiving bago po tayo magsimula sa ating maliit, short message lang sa gabing ito? Meron po bang gusto mag-share? Ako, Okay. okay, nagpapasalamat ako dahil natapos na yung income tax. Saka nakakatulog na kami na maayos. Hindi katulad during income tax na hanggang umaga walang tulugan. Kaya I really praise God na hindi kami nakakasakit during that time. Thank you, Lord. Okay, thank you Lord for that provision. And again, welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarenes Friday night prayer meeting this April 26, 2024. Akalain mo noon, next month, May na po. And next month noon, sa June, we will celebrate 8 years of God's faithfulness in our church, in our local church. So, kay buti ng ating Panginoon. So, magandang gabi po ulit sa inyo. Ate Mila, Ronald, kay Mama Papa, kay Ate Junalyn, kay Ate Chris, kay Mami, ganun din kay Leng at sa kanyang mga nakakasama dyan sa bahay. Unfortunately, wala yung iba kasi busy sa work. Yung si Paulo, hindi ko alam kung nasaan, unavailable ang messenger niya. But hopefully ay makarelay ang message sa kanya. So, kung wala na pong mag-share na kanilang mga praise report or thanksgiving, tayo po ay dadako sa panalangin. Good evening, good evening. So, tayo po ay dadako sa panalangin. Tayo po ay manalangin sa gabing ito. Panginoong Isus, maraming salamat sa kabutihan mo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin na may tinatahak at may pinagdadaanan. Gabayan niyo po, Panginoong Isus. Naway kami ay magkaroon ng kalakasan, ng courage na nagagaling sa inyo upang magampanan namin ng tama ang aming mga dapat gawin, ang aming mga responsibilities, ang aming mga tungkulin, na magsamba at magpuri sa inyo, Panginoon Isus, lalo sa aming mga pamilya, mga mahal sa buhay.
Lord Jesus, may you empower us with your Holy Spirit and give us the strength that we need to fight the good fight of faith, to run the race, to practice what we preach, and to walk the talk as we share your good news to others. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ako yung nagagalak at ako yung humihingi ng paumanhin. Dahil po last Friday ay nakalimutan ko po na Friday pala noon at may prayer meeting tayo because magse-celebrate po kami sa ibang lugar ng anniversary ng office kasama pong ang buong opisina at nagpapagames ako ng mga panahong ito. So ako yung hihingi ng paumanhin dahil nakalimutan ko po at nawala sa isipan ko. Masyado ako na-focus dun sa anniversary ng opisina. So sana po ay tayo pa rin ay magpatuloy sa kadakilaan ng Panginoon in serving the Lord with thankfulness and gratefulness in our hearts. So, sa ang ating pag-uusapan po sa gabing ito, short lang naman po, is makikita po natin ito sa Galatians 6. Sa Galatians 6 po, ang pinaka-key verse po natin is Galatians 6:2. At it says, carry each other's burden, and this way you will fulfill the law of Christ. Ulitin ko po, Galatians 6:2 says, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Pero po, syempre babasahin ko po sa inyo yung pinaka-concept ng ating pag-uusapan, pero ang key verse po natin doon is Galatians 6:2. Basahin ko po. Sabi po dito, doing good to all. Galatians chapter 6, verses 1 to 10. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own action, then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. Nevertheless, the one who received instruction in the world should share all good things with the instructor. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunities, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. That is the word of the Lord. Thanks be to God. Again, pasok po tayo sa key verse natin, which is Galatians 6:2. Carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. So, carry each other's burden. Yung puntahan po natin yung short sentence na yon. When we say carry, it means may action tayo. It's a verb. May action tayo na kailangan gawin that we should lift up, buhatin. Ngayon, pag binuhat mo ba, either magaan, mabigat, o sakto lang, we should carry. Tapos may sinabi siyang kasunod doon, carry each. So sabihin, marami to, maraming problema to, maraming pagsubok to, maraming tong pinagdadaanan, marami tong kailangan buhatin. Naka-experience na po ba kayo na nag-grocery kayo na maraming plastic bag or paper bag or mga boxes na buhat-buhat mo, and sometimes because gusto mong mabilisan is binubuhat mo to lahat at masakit sa kamay, mabigat. So para kang diba, nagbubuhat ng ganun, napakabigat. And sometimes may iba, dahan-dahan, isa-isa o dalawa-dalawa. Minsan tumatawag tayo, katulad namin, Shell, tulungan mo ako, may buhat tayo, may grocery. Sometimes ako nagbubuhat ng mabigat, si Taripe yung magagaan, and sometimes ako nagbubuhat ng magagaan, si Taripe yung nagbubuhat ng
mabibigat. So, carry each others. Ibig sabihin po noon, hindi lang po yung atin, kundi yung sa ibang tao. Katulad kila mami, pag umuwi sila, minsan di nila kaya buhatin yung gamit nila, nagpapatulong. Sometimes, bumababa si Faye, sometimes ako bumababa, para tulungan sila ibaba yung gamit na papunta ng bahay. At dapat, doon pa rin sa bahay na yun, is tumutulong ang bawat isa. Sunod is sabi niya, burdens. So, carry each other's burden. Ibig sabihin po, no, kung pagdudugtungin natin yung ating pinag-uusapan sa gamang ito, sabi is tayo, bilang tayo na mas malakas, tayo na mas malaki ang kapasidad, tayo na mas malaki ang kakayanan, tayo na may pera, tayo na may utak, tayo na may resources, should help each other carry their crosses, carry each other's burden so that it may be lighter to the other, making it team effort, making it a family goal to lift up each other. Nagets niyo po ba yon? Sabi po, carry each other's burden. Sinabi ng Panginoon, carry your cross. Diba? Sinabi ng Panginoon, to carry your cross, to deny yourself. Diba? To carry your cross. Pero sinabi rin dito sa Galatians is to carry each other's burden. Ibig sabihin po, this is team effort. As Christians, as fellow believers of God, as we believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and as we share and know who Jesus is, we people, we Christians should help each other out. Hindi man to financially, hindi man to pwede tayo physically, present tayo, nakikinig tayo, nandyan tayo pag kailangan nila tayo, nandyan tayo pag sila ay malungkot. Yung iba naman is financially tumutulong, iba counsel, sound counsel, biblical counsel, yung iba dyan sinasamahan lang, tinitit, kumakain, etc. etc. We Christian, we believers, we disciples, we apostles should carry each other's burden, helping each other's hand in hand. Because ang pagiging Kristiyano po, hindi po ito kanya-kanya. We help each other. Kung mas malaki ang capacity natin, we help other people who is in need of that capacity. Kung mas malaki ang resources natin, we help each other people na maliit ang resources. But God said that we should have discernment. We should have priorities. Sino ba yung tutulungan natin? Ano ba yung discernment? Tutulungan ko ba to? Makakatulong ba talaga to? Kung baka naman mamaya pag tinulungan ko, mas lalo pang lumala, etc. etc. But bottom line, as Christians, this is a team effort. Hindi po to kanya-kanya. Although salvation is kanya-kanya, pero as we go to have that salvation, is may team effort po. In the church, tandaan po natin that the church is not the building, but the church is the people who are in the building helping each other out. Si pastor, magaling mag-preach, pero hindi marunong mag-mission. Doon po papasok yung ibang mga membro ng simbahan, ng membro ng church na malalakas, magagaling sa mission. Hindi po lahat si pastor because ang pastor po marami rin po itong lapses, maraming pagkukulang, maraming mga limitation na ang membro ng simbahan ang gumaganap, tumutulong at nagpupuno. Tulungan po ito, hindi po to kanya-kanya, hindi po porket sa pamilya ba, ang tatay lang ba talaga dapat ang magtatrabaho, tutulungan ng asawa? Sa bahay ba, si nanay lang ba ang kailangan maglinis o pwede tumulong ang mga anak? Diba? It is team effort. And what is teamwork? Working together towards a common goal. And as Christians, what is our goal? Is to share God, to know God, to share the word of the Lord to the ends of the earth. We should carry each other's burden. Tinutulungan natin ang ibang tao. Hindi po natin sila niyuyukyukan, dinudurog, minamaliit, tinatapak-tapakan. Hindi po ganoon ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon is tulungan natin yung mga nangangailangan. We are blessed so that we may bless others. We have these resources so that we may share the resources. We have this knowledge, this wisdom, not to keep on ourselves, but to share, to train, to motivate, to encourage, to mentor other people, to do great and to be great by the word of the Lord.
Nandyan po ang simbahan. Ang simbahan po is hindi dapat isolated at alone. Ang simbahan po dapat pagpupunta ka pagdating ng Sunday, ay yes, Sunday na, I want to go to church. Because the church na meron pong nangyayari kakaiba, transformation from the inside out, ay may transformation. Ibig sabihin po yung church na yun ay ginagamit ng Panginoon by the Holy Spirit. We have to help one another. Again, may discernment naman po yan. Siyempre, hindi naman out of nowhere blind faith ka or blind help ka. Or pagyayabang mo, oy mga kapatid, tutulong ako sa taong ito. Yes, we can help, but we have to have discernment. At paano ka tutulong sa ibang tao kung sarili mong pamilya hindi mo matulungan? Tulungan mo muna yung pamilya mo within your circle para pag kaya ng circle na to, makakatulong yung circle palabas ng circle. Again, carry each other's burden. Sinabi rin dito, and in this way you will fulfill the law of Christ. And what is the law of Christ? Is to love one another. Treat them as yourselves, 'di ba? Hindi po tayo nagmamataasan dito. Hindi po tayo nagmamagalingan dito. Hindi po dapat tayo nagpapataas, nagyayabangan dito. Wala po kasing yabangan. Wala tayong pagyayabang sa Panginoon. Wala tayong masasabi na akin to because lahat po ng meron tayo ay pahiram lang po ng ating Panginoong Hesus. So kapatid, sa gabing ito, I challenge you. Hindi po ako magsusugarcoat ng words. Hindi po, I will not bore you to this theological chuchu. I want you to know that the Bible is real and we have to do what is in the Bible. Hindi po ako di ko po tinatapakan ang paniniwala nyo. But as Christian, we should help each other out. Hindi man kaya natin financially, but we can pray for each other. We have to pray for one another. Kung hindi man natin kaya tulungan sila financially, be physical present, mentally present, diba? Magbigay ka ng time, ng effort mo sa ibang tao to show them that you care because we have to be present to one another to gain that relationship because relationship is built on trust. And trust is built on relationship. Nagbigay ka ng time, ng effort mo sa isa't isa. Why do we need to carry each other's burden? Diba? Bakit? May sarili akong problema. May sarili akong pinagdadaanan. May sarili akong sakit ng ulo. Pero paano ko, Pastor, Kuya Mix, paano ko tutulungan yung ibang tao kung sarili ko nga hindi ko matulungan? Ang gandang tanong nun. Ito po ang sagot doon. Hindi naman kasi ikaw ang sasagot sa sarili mong tanong. Ang Panginoon mo ang gagamit ng tao para sagutin yung tanong mo at kahinaan mo. Kaya nga po, this is teamwork. Sa mag-asawa po, dalawa ang nagtatrabaho, hindi lang isa. When I say trabaho, hindi pwede yung asawa mong babae lang ang nagbibigay ng pag-ibig sa'yo. Dapat yung lalaki at ang babae nagmamahalan. Giving time to one another. Giving respect to one another. Parang basketball. Okay bang panoodin ang basketball kung isa lang yung nagsushoot? Tapos yung apat na players walang ginagawa? Diba ang boring nun? It is a team effort katulad po ng ating pangangatawan. We need one another to function properly and efficiently and effectively so that we may live properly. Kasi mamaya, ang hinga ng lungs mo is inhale, exhale, inhale, exhale. Pero yung ilong mo sumasara pag nag-i-inhale ka. Diba? Hirap. Or yung ilong mo pati bunganga mo pag nag-inhale ka sarado. Tapos yung utak mo is iba yung ginagawa or hindi siya uniform or unilateral or sabay-sabay. We have to function properly in each and our own category. Hindi naman porket sasabihin mo, ito lang po yung sweldo ko, ito lang po pwede ko ibigay. Hindi lang naman yun eh. Ang dami pwede mong ibigay para sa Panginoon. Pastor, mahihiyain po kasi ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi naman kailangan nandun ka lagi sa stage o nasa stage ka para ka makatulong. So we have to help one another. We have to motivate each other. Sabi rin po sa Bible, mga kapatid, as iron sharpens one another. As iron sharpens iron. Brother and sister, tulungan po tayo dito sa journey ng ating pananampalataya. It is not a solo leveling or isolated case. Kailangan po natin magtulungan. We are here for one another. We are here for each other. Hindi po to kanya-kanya. Although salvation is
individual, yes. Individual ang salvation. Hindi porket ang nanay mo, ang tatay mo ay maka-Diyos, ikaw kagad pupunta ng langit. Hindi ganun yun eh. Individual ang salvation, pero tayo ay nandito. We are one family. We have one faith. Yung paniniwala na sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the Trinity, and we should share it to our sons and daughters, our community. Diba ganun eh? Because tingnan nyo kung ang Kristiyano is hindi marunong tumulong to carry each other's burden, anong klaseng Kristiyano yun? God said to love your neighbor as yourself. To love your enemy as yourself. Anong ibig sabihin nun? Na kahit kalaban mo yan, kahit maraming ginawang kabalustugan yan, niyabangan ka, nirakurakan ka, minaliit ka, mahalin mo pa rin yan. Because tandaan po natin, judgment is not ours, but of the Lord. Sige lang, hayaan kung maliitin ka, siraan ka, alam mo naman wala kang ginagawang mali, alam mo naman na matapat ka, faithful ka, kahit na niyurakan ka, minamaliit ka, mas marami siyang pera, mas marami siyang kakilala, mas malaki posisyon niya, etc. na yan, hayaan mo lang. Ang importante is to do good, regardless of the situation. Amen? Mahirap, di ba? Paano ka gagawa ng kabutihan kung ikaw nga hindi mo matulungan ang sarili mo? In our own effort, we can never do it. But with the help of the Lord, kahit walang-wala ka na, pansinin niyo yung mga totoong Kristiyano, kahit walang-wala na, nakakatulong pa rin. Tingnan niyo yung totoong Kristiyano, kahit walang-wala na, nakakatulong pa rin. Kahit na sobrang dami na ng problema, nakakangiti pa rin. Tingnan niyo yung mga yun. Sabi nga rin dito sa verse 7, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sow. However, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. We do good not because it is good, but we do good because we want to share the good. Let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Kapatid, napakasimple na naman ang instruction ng mundo, is to love one another as yourself. Kung gaano mo gustong mahalin at bigyan ng importansya ang sarili mo, ganun din ang ibigay mo sa ibang tao. Even if hindi mo kilala. But again, with discernment and wisdom. Hindi naman kasi lahat ng humingi ng tulong ay totoo. So you need to have discernment. Last but not the least, bago tayo matapos sa gabing ito, sa gabi ko short lang, wala pa akong 10 minutes. Sabi sa inyo short lang. Sabi dito, therefore, as we have opportunities, let us do good to all people. If we have the opportunities, if may pagkakataon kang tumulong ka without expecting anything in return. Ano yung charity? Oo. We receive grace for free. We should give grace for free. We were loved even when we were sinners. We should love even if people sin against us. Yan yung sinabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kabilang pisngi, itapat mo yung kabila at ipasampal mo pa yung kabila. It is hard. Yes, it is. But again, as I always said, it will always be worth it. Mahirap, yes. Masakit, yes. Nakakainis, yes. Hindi ko maintindihan kung bakit, yes, naintindihan kita. But do good, regardless of the situation. Kahit sampalin ka, pakainin mo pa yan. Mag-thank you ka, mag-God bless you ka pa. Kahit na niloko ka na, you still pray for that person. Do good. Not because it is good, but because you have to do good, because God is good.
Na-gets nyo po ba yun? Mahirap, diba? Mahirap. Tatanggalin mo kasi yung pride mo doon. Tatanggalin mo yung pride doon at itataas yung humility. Pride or ego should go down, humility should go up. Yan yung sinasabi natin, deny yourself and carry your cross daily. Now, when you deny yourself and you carry that cross, ibang topic din yon. You can now, ano sabi sa verse 2, carry each other's burden. Naalala nyo pa, ito na po, last na po to. Naalala nyo po ba yung buhat-buhat ni Jesus Christ, yung cross niya? Naalala nyo po ba yon? Yung sa Passion of Christ, naalala nyo po ba yon? 'Di ba may buhat-buhat ni Jesus Christ yung cross niya, may tumulong sa kanya. Although napilitan siya dahil sa Romans, pero tinulungan niya si Jesus Christ. Until in the end, si Jesus Christ din niya nabuhat yung cross, yung lalaki na yung nakabuhat. Dati dinideny pa niya, wala akong kinalaman dito, pinabuhat lang ako ng mga Romano. Pero yung habang nakikita niya si Jesus Christ, talagang tinulungan pa niya habang buhat-buhat niya yung cross, tinulungan pa niya si Jesus Christ na makapunta dun sa Calvary. To help each other, lalo sa mga less fortunate. But again, may discernment. Kailangan mo ng discernment eh. Yes, walang masamang tumulong. Hindi ko sasabihin na pangit tumulong. In fact, maganda tumulong. Pero dapat may discernment din. You pray for it. Hindi yung to bara-bara. It's like faith. Hindi, ang faith kasi, ano ba ang faith, diba? Dapat yung faith mo is talagang, alam mo yung solid. Ganon din sa pagtulong, dapat solid. May discernment, may wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. So, dyan po nagtatapos ang aking maliit na mensahe, and I want to challenge each and every one of us na wag po sana tayong, alam niyo yung bench warmers, wag po tayong uupo-upo lang. Gumalaw tayo and be part of the kingdom building, carrying each other's burden. Be honest. Kung kailangan mo ng tulong, be honest. Sa mga tutulong, be honest kung kaya o hindi. Again, hindi lang naman po financial tulong ang pwede natin ibigay. Pwede tayo magbigay ng wisdom, magbigay ng discernment, magbigay ng time, kausapin sila, ipag-pray sila. Ang dami pong pwedeng ibigay, hindi lang po puro pera. Pero syempre, ang nagiging highlight lagi natin is pera. Which is importante ang pera, syempre, di ba? Hindi ko di-deny yun. Pero hindi lang po pera ang kailangan ng tulong natin. Sometimes kailangan lang natin ng tao na pwedeng kausapin. Tama? Sometimes kailangan lang natin ng isang tao na magbibigay sa atin ng motivation, i-encourage tayo, ipag-pray natin. Tama? Iba, kailangan lang natin ng tao na makasama, kahit hindi magsalita, basta may kasama ka lang. Tama? Iba, kailangan lang natin pakainin tayo eh. Tama? Money is important, but it's not that important. Yes, money can pay the bills, buy the medicine, pay the tuition, pay the Meralco. Yes. But it's not that all important. Mas importante yung something different. Again, inaano ko priorities Yes, kailangan natin ng pera. Yes, importante ang pera, but it is not that important. Minsan kailangan lang natin nandiyan tayo sa ibang tao. Physically, mentally present. I hope you have been challenged tonight. I hope that you hear the word of the Lord tonight. I pray to God that these words, this message, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. Penetrate those walls you have in front of you tonight. To break every chain, to build those bridges, to see the things that we need to see. Sabi sa Bible, those who have ears, let them hear. We are blessed so that we may bless others. Financially man to, mentally man to, physically man to, we have to carry each other's burden. Because our journey of faith is not
kanya-kanya. It is unity, teamwork, family. Maraming salamat po sa inyo lahat. This is Pastor Michael Diva. God bless you po. This is Light of the Mountain Church of the Nazarene prayer meeting this April 26, 2024. Tayo po ngayon ay dadako sa prayer request. So kung may mga prayer request po kayo, now is the time to share your prayer request. And pag-pray po natin yan, may 14 minutes pa daw tayo. Kasi 12 minutes or 15 minutes nag-waiting time tayo. Take note 15 minutes lang ang message ko. 10 minutes lang actually. Alright, sige. Sa mga may prayer request po, paki-type na lang po ako ng inyong mga prayer request para po mapag-pray po natin sa gabing ito so that we may pray for another. Why? Bakit ba? We believe that prayer is effective, prayer is efficient, prayer is relevant, prayer is powerful, and that prayer works. So kaya po natin ginagawa ang mga ito dahil yun ang pinaniniwalaan po natin. Sometimes we don't get what we prayed for automatically or gradually, drastically. Sometimes gradually po nakukuha natin mga prayer requests. Basta pray ka lang ng pray. Sabi nga, pray until something happens. You just pray. Kailangan natin magdasal because prayer is one of the best weapon as Christian has. Is to pray to God and to trust in God. Alright, so sino po ang mga prayer request nyo? Si Mami, meron na po. Si Ate, si Ronald, si Ate Mila. Ang wala pa po, si Mama, Papa, si Ate Jonelyn, si Faye, si Leng. Ano po ba mga prayer request nyo? Ako po, prayer request ko is yung pagpapapayat ko po. Medyo tumataba na naman. Ang pinaka lowest ko is 106 kilo. Now I'm 120. So tumaas po ko ng malaki-laki ang tinaas ko this past months. Kakakain, kakabuffet. So medyo tsaka nagkakasakit, hindi makalakad, lagnat, ubo, sipon, arthritis. So medyo matagal-tagal na rin po ako hindi naka-gym. And pag nag-gym naman po, hindi naman pwede mag-gym ng sobrang puyat. So hindi rin, pinapahinga ko na lang po. So yan po yung isa sa mga gusto kong pag-pray po is yung health journey ko. To be honest, nawala na yung spark. But naalala ko kung bakit ako nagsimula is to see my children go to the wedding stage. Naalala ko, actually nakalimutan ko na kung bakit ako nagpapapayat But na-remember ko, actually kanina ko lang na-remember ulit bakit nga ba ako nagpapapayat. So yun, pag-pray nyo po ako kasi tinatamad na ako actually dahil ang tagal na, parang more than 1 month na Almost 2 months ako natigil. So pag-pray nyo po na manumbalik yung drive ko kasi talagang nawala na yung depression ko actually, yung anxiety attacks ko sa gabi. But due to this income tax season, nagkasakit and what's not, minsan inaatake ako ulit ng anxiety attack ko sa gabi, madaling araw usually mga 2, kaya hindi ako nakakatulog ng maayos. But please pray for me na malagpasan ko to at manumbalik, makuha ko ang less than ang goal ko kasi talaga dapat 95 but ewan ko 106 na, lapit na pero hirap. Pero yun, wala namang madadaan sa prayer, diba? Alright, sige, ito na po ang mga prayer requests. And siyempre si Andre, may exam siya next week. So please pray for him na makakuha ng award. Kasi sabi nga nilang mga teachers niya, matalino si Andre, pero dahil nga sa mga white sleep and mga is nagkakaroon ng problema o nababawasan yung grades niya. Okay, so let us pray po. So sa mga may prayer request po dito, si Mami, si Ate Chris, si Ronald, si Ate Mila, si Ate Junelyn, si Leng, si Faye, si Mama, Papa, wala pa po.
So, patype na lang po. Wala pa kasi si Mercy. Ay, Yung mga teachers namin, alam mo naman na yun, di ba? sige po. Hindi mag-type eh. Sige po. Okay pa. Okay, sige po. Pag tayo po yung sige po. Okay, tayo po yung manalangin sa gabing ito. Tayo po yung magkakaroon ng silent prayer, then I will close us in prayer. So pag-pray po natin itong mga prayer requests ito, basahin na lang po para sabay-sabay po natin pag-pray. Then I will close our prayer meeting in our closing prayer. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord Jesus, salamat sa kailangan niyo po. Kailangan ka namin, Panginoon Jesus. We need you, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon Jesus, na magpasaan ang mga kailangan namin magpasaan. Lord, ang hirap-hirap ang buhay sa mundong ito. Ang daming failures, ang daming expectation, ang daming responsibilities, ang daming kailangan gawin, ang daming problema. Nakakainis, Lord, minsan ng mga tao, Panginoon, lalo sa mga pasaway, sa mayayabang, Panginoon Jesus. Lord, ang hirap magpakabait, ang hirap magpakakristyano, ang hirap magpakabanal, but Lord, in our own effort, we know we cannot do it. That's why we need you, Lord. We need the Holy Spirit to empower us, Lord Jesus, to love our enemies, to love other people, Panginoon Jesus. Panginoon, ang hirap, Lord. That's why we pray for strength. That's why we pray for encouragement, motivation that is coming from you, to give us this courage, the strength to fight the good fight of faith. Panginoon, 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 Panginoon. Oh, Lord Jesus Christ. Panginoon. Panginoon. Hallelujah, 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 Panginoon Jesus. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Lord Jesus, may mga prayer request po ang aking mga kasamahan sa gabing ito, and we give you all the glory, honor, and praise. Then let your will be done, Panginoon Jesus. Sa gabing ito po, ay may mga prayer request po ang aking mga kasamahan, lalo-lalo na unahin po namin si Mami sa kanyang prayer request, Panginoong Jesus, for good health ng lahat, sa opisina, sa pamilya, ganoon din sa aming simbahan. Sunday worship service this Sunday, we pray for our praise and worship team, si Leng, ako, si Ronald, ganun din po sa mga tech team namin or documentation team na si Rica and si Paulo, sa aming mga leaders na sa NMI, si Ate Chris, sa NDI ako, sa NYI si Ronald, sa aming mga stewards, sa aming mga elders, sa aming mga members, sa mga kids namin, sa mga anak namin, sa mga alaga namin, Panginoon Jesus, sa mga seniors namin, sa mga guests namin, sa mga leaders namin, sa mga pastor namin, si Pastor Jane at ako, Panginoon Jesus, ang buong simbahan, Lord, ang Light of the Mountain Church of Nazarene, ay bless nyo, lalo na mga ministries na meron kami, Lord, lalo na sa parating na mga mangyayari like anniversary, DVBS, Jesus Film
feeding program, at mga kung ano pa mga bagay na pwede namin i-alay sa inyo, ang aming mga kayamanan sa simbahan para sa kadakilaan mo at sa kingdom building, Panginoong Hesus. Sa trip namin, sa selected employees, with the staff, sa May, sa June 30 church anniversary, 8 years anniversary namin, Panginoong Hesus, na sa opisina naman makahanap ng additional clients at makahanap ng maayos at magaling na mga staff, Panginoong Hesus, lalo na sa audit, Panginoong Hesus. We also pray for Ate Christine's prayer request for long life, financial and daily provision, complete healing, lalo na kay Mami na may sakit, na hindi binili yung gamot talaga para sa kanyang hika, but Lord, we pray na magkaroon ng complete healing, Panginoong Hesus. Ganon din si Aubrey. Lord, si Aubrey po may sakit, may lagnat. Lord, tulungan niyo po siya manumbalik ang kanyang kalakasan, Panginoong Hesus. Si Andre sa may sipon, tulungan niyo po, Panginoong Hesus. Wisdom and strength sa work, sa trip to Thailand sa May, more clients na ma-close this year, plans nila ni Pastor, birthday ni Pastor sa May 5, sa nation natin na may mga hearsay or may mga plans or may mga pwedeng mangyaring gera with China, Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami na malagpasan namin ang mga ito. Ang prayer request po ni Ronald for good health ng kanyang parents, ganoon na rin po sa kanya. Guidance and provision, protection sa travel for everyday. Sa kanyang ministry as the NYI President, Panginoong Hesus. Ganoon din sa kanyang ministry sa zone as the Vice President ng Zone 5. Ganoon din kanyang resources, Panginoong Hesus. Ang kanyang faith, Panginoong Hesus, lalo sa kanyang mga responsibilities sa simbahan, Panginoong Hesus. Ganoon din responsibilities niya sa opisina at responsibility niya sa kanyang pamilya, Panginoong Hesus. We also pray for Ate Mila for prayer request. Ingatan lagi ang pamilya niya. Ingatan mo rin po, Panginoon, si Ate Mila, ang kanyang mga amo, ang kanyang mga inaalagaan, ang kanyang anak, ang kanyang apo. Ganon din ang kanyang pangangatawan, Panginoon Hesus. Protektan niyo po si Ate Mila at huwag niyo silang papabayaan, Panginoon. We also pray for Ate Junilyn sa kanyang asawa na makahanap na ng trabaho sa abroad. Tulungan niyo po siya na maging maayos, maging ligtas. Ganon sa financial provision, guidance, at wisdom na nagagaling sa inyo, sa kanyang pamilya. Ganon din si Ate Junilyn, Panginoong Hesus, na buhay, i-bless niyo siya, Panginoong Hesus, para mas maging blessing pa siya sa ibang tao. Gabayan niyo po ang kanyang leadership bilang nanay, bilang magulang, bilang asawa. Gabayan niyo po ang kanyang pangangatawan. Ganon din sa kanyang kamag-anak, Lord, na may chemo. Tulungan niyo po for complete healing and guidance, Panginoong Hesus. We also pray for church anniversary, makahanap ng audit staff, masisipag, magaling, mabait, at magandang spirit. Kay Leng po ay good health ng buong family, provision and guidance sa lahat. Ganun din po kay Kuya Ricky, kay Ate Mila nasa abroad, si Rika nasa trabaho pa, si Jeff, si Ryan, si Ryle, si Leng, Panginoong Hesus, sa kanyang leadership, sa kanyang ministries, sa kanyang buhay, Panginoong Hesus, sa kanyang health. Gabayan niyo po at huwag niyo siyang papabayaan, Panginoong Hesus. We also pray for Faye, for good health and strength, daily provision, healing sa ubo and sipon ni Aubrey, peace of mind, wisdom sa exam ni Andre. Ganun din po, Panginoong Hesus, sa plano na ni Faye na makapag-review, Panginoong Hesus, for the CPA board exam. Tulungan niyo po na hindi siya matakot, hindi siya tamadin, at maipasa niya, Panginoong Hesus. Alam ko po matalino si Faye, masipag si Faye, at alam kong kayang-kaya niya po ipasa ang CPA board exam. So gabayan niyo po ang aking asawa, Lord, sa pagtahak niya ng journey na ito, at huwag niyo po papabayaan, Panginoong Hesus. Lord, binibigay namin ang papuri at pagsamba sa ngalan niyo, Panginoong Hesus. We give you all the glory, honor, and praise. Ganun po sa aking prayer request, sa aking pag-health, agad sa ibang mga bagay, Panginoong Hesus. We give you all the glory, Lord. You bless us, Lord Jesus. We give you all the glory, honor, and praise. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and